Kaya ikaw ngayon pala mag-isip ka na, magtabi-tabi ka na, ikaw lang dapat nakakaalam yan. Kasi hindi habang buhay malakas ka, hindi habang buhay bata ka, tatanda ka. Swerte mo pag may mga anak ka, asawa na tutulungan ka pag nakapagtapos yan. Nakuha nyo? So magtabi, mag-ipon po tayo mga kapwa kong OFW. Mahirap po talaga maging OFW. Ako 10 years na po dito. Kung ano yung naranasan ko rin po yan. So see you in my next video. Medyo emotional ako ngayon. Kaya laban lang mga kapwa ko OFW. Hello guys, meron ako nakita sa TikTok, no. Hindi ko na lang anuhan yung music. Napakalungkot yung music eh. Baka makopyright naman ako. So magbibigay lang ako ng reaction at opinion dito sa kay kababayan. Okay? So ilagay ko na lang dito sa screen pero basahin ko muna. So sabi dito sa post niya si Madam Bronshoy. Shout out po si Madam. Buhay ko dito sa Saudi. First time mag-abroad. Kala ko ang dali lang ng buhay sa ibang bansa. Pero dito ko naranasan ang hirap na di ko inaasahan. Nakakalungkot, di ba? Ate, kainan nila, bawal ka kumain, gat di sila kumakain. Kainan nila 5 PM. Tapos sa baba may nakalagay, takot ako, syempre, first time ko pa. Yan o, syempre, yan o. Pansin nyo, nakikita nyo ba ang picture ni kababayan? Kumakain po, di ba? Imagine mo, nakaupo na lang. Hindi ko alam kung sa banyo ata to, sa kwarto, basta nakatago. Di ba? Imagine mo, na maliit lang yung kinakain niya, yung parang kanton lang siya, di ba? So totoo po ito. Hindi po to biro. Totoo po to nangyayari kasi may makakilala ako ganito po nangyayari, di ba? Kung nasa Pilipinas ka, mahirap yung buhay mo pero hindi ganito kung kumain kayo. Kahit tuyo man yan, suka man yan, kamatis lang, kasama mo yung pamilya mo, nakaupo ka ng maayos sa lamesa. Masaya kayo kumain, di ba? Pero dito, akala nyo sa abroad masarap ang kinakain? Hindi, tira-tira po yan. Paano kung ang amo mo'y madamot, di ba? Hindi nagbibigay ng pagkain na sarili mo. Kung bibili ka sarili mong pera, ikakaltas pa. Yan o. Yung iba nasa banyo kumakain. Baka ito, tira-tira pa ito. Tama po ito, at totoo po ito. Hindi po ito parang biro. Marami pong kasabahay ganito, kasambahay. Ngayon, ikaw, kung ito ay isang ina, okay? Kung napanood nyo to, kayo mga nasa bahay, mga anak, nagpapakasarap kayo kumain, nagagalit pa kayo sa inyong mama, yung parents mo na hindi kayo binibigyan ng ganito, wala kang bagong cellphone, pero tingnan mo yung ina mo. Ikaw naman, kung asawa mo naman to, ikaw lalaki, wala kang ginawa, kada sahod, mag-inom, tawag sa mga kumpare, barkada, may papainom, pero yung asawa mo, tingnan mo. O, tingnan nyo, di ba? Merong mga OFW plastic. So totoo lang, plastic. Alam nyo bakit? Sa totoong buhay nila, nandyan sila sa Saudi, dito sa Saudi, kumakain sila ng ganito. Pero hindi nila pinakikita yan sa social media minsan. Alam nyo, pinakikita nila, masaya sila. Lalo na kung walang amo, magsusuot na maayos, di ba? Tatawag ngayon sa kanilang mga pamilya, asawa at anak, masaya. Pinakikita niya masaya siya. Plastic po yun. Dahil ayaw lang nila masaktan kayo. Kumbaga ayaw nila mag-alala ka, anong tawag nun? Kung ikaw yung anak, mag-alala ka sa nanay mo na ganito yung buhay. Pero sa totoo lang, ganito po yun, buhay nila. Di ba? Kung ikaw yung anak, di ba? Kung ikaw yung asawa, di ba? Yan o. Sa totoo lang po, kinat ko yung video kasi medyo tinamaan din ako. Alam niyo, sa totoo, ang hirap talaga maging OFW. Di ba? Tapos ikaw pa yung kumbaga, alam mo yun, nasa'yo na lahat. Okay? Nasa'yo na lahat. Sa'yo lahat ang sisi, no? Tapos, umuwi ka. May napanood din akong video may ginawa rin akong video na ganun. 30 years ka, OFW, pinaaral mo siya sa ibang bansa, binigyan mo ng magandang buhay, lahat ng, alam mo yun, tinulungan mo, pero nung umuwi ka, halos pinagtatabuyan ka. Doon sa isa kong content yun halos pinagtatabuyan ka, kasi wala na silang nakukuha sa'yo, di ba? Ang hirap ng buhay ng isang OFW. Kaya tayo, mga OFW, mag-ipon po kayo. Wag po kayo basta-basta na lang magpadala. Matuto po kayo sa mga ibang OFW na nangyari. 10 years, 20 years, 30 years, umuwi iluhaan. Halos siya pa yung pinapalayas. Kasi wala nang selby. Wala na tayong selby. Di ba? Wala na tayong selby na nagpapadala. Kasi umuwi ka na Di ba? Ngayon, kawawa tayong matatanda. Kawawa mga matatanda. Kaya ikaw ngayon pala, mag-isip ka na, magtabi-tabi ka na. Ikaw lang dapat nakakaalam yan. Kasi hindi habang buhay malakas ka. Hindi habang buhay bata ka,
tatanda ka. Swerte mo pag may mga anak ka, asawa na tutulungan ka habang pag nakapagtapos yan. Nakuha nyo? So magtabi, mag-ipon po tayo mga kapwa kong OFW. Mahirap po talaga maging OFW. Ako 10 years na po dito. Kung ano yung naranasan ko rin po yan. So see you in my next video. Medyo emotional ako ngayon. Kaya laban lang mga kapwa kong OFW. God bless and bye.